Good morning pa rin, no? Good morning. Our lesson for today is titled The Completeness of Salvation. Ang kakumpletuhan ng kaligtasan. Siguro magtatanong tayo, bakit hindi pa ba kompleto ang kaligtasan nung ako ba ay tumanggap kay Jesucristo as my Lord and my Savior? Hindi pa ba kompleto ang ating kaligtasan? Hindi po yun ang atin pong ibig sabihin doon. Ang kabuuan po ng katuruan nito, ang atin pong gustong ipaliwanag dito, bagamat saganang bahagi ng Diyos sa kanyang ginawa, of course, kompleto ang kaligtasan. Pero may bahagi po tayo May bahagi tayo sa kaligtasang ibinigay ng ating Panginoon. At kung titignan po natin ang kaligtasang ito na tinanggap natin sa ating Panginoon ay isang proseso. It is a process. So, sa kaligtasang ito, sabi nga po dyan, it fully embraces, salvation fully embraces man's soul, man's spirit, and body. Why? Kasi po, tayong mga tao, we are tripartite beings. Pag sinabing tripartite, kagaya ng God is a Holy Trinity, ang Diyos, isa lang, there is only one God. Pero ang Godhead, ang pagiging Diyos niya, may tatlo siyang expression ng kanyang person as Father, Son, and Holy Spirit. Tayo naman, tayo po ay body, soul, and spirit. At yan po yung makikita po natin sa unang Thessalonica, Kapitulo 5:23, na ang sabi, "Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, number 1, and soul, number 2, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Ang sabi ng Apostol Pablo, kailangan panatilihin natin na mapabanal ang ating buong katauhan. Bakit? Ang buong katauhan natin ay espiritu, kaluluwa, at katawan. Kung paano sinabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart." Ipaliwanag lang po natin, kasi yung physical body natin, wala tayong problema. Yung nakikita natin ngayon, ito yung physical nating pagkatao, ating katawan. Di ba? Pero, mga kapatid, ang dapat na maintindihan ng bawat isa, lalo na sa mga dinidisciples natin, ang kaibahan ng espiritu sa kaluluwa. Kasi sa Old Testament, dichotomy lang. Di ba? Noong nilalang ng Diyos si Adan, di ba? Hiningahan niya si Adan. At anong sabi ng salita ng Diyos sa Genesis? "And man became a living soul." Ang pagkakaintindi ng mga Bible scholars sa Old Testament, dalawa lang ang tao, ang bahagi ng tao. Katawan lang at kaluluwa. Pero pagdating sa New Testament, dahil mas naiunawa sa atin, trichotomy na. Tatlo ang bahagi. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa binasa natin sa unang Thessalonica 5:23, na kailangan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ma-preserve natin, ma-sanctify natin, mapadalisay natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ang ating katawan. Ano ang kaibahan ng espiritu sa kaluluwa? Kaya nga, meron tayong mga biopsychology, di ba? So, iba kasi yung pneuma, yung spirit, sa soul. And basically, ang pagkakapaliwanag nila diyan, ang kaluluwa kasi, diyan, ang seat ng 5 senses. Diba? Ano yung 5 senses na yan? Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of touch, at ano pa? Sense of hearing. Okay? Yun ay nandoon sa aspeto ng kaluluwa. Kaya kapag ang kaluluwa ay humiwalay na, hindi na magka-function itong physical, itong anatomy na ito. Kasi wala yung kaluluwa. Sa kaluluwa din, hindi lamang yung 5 senses. Sa kaluluwa, nandoon din yung ating intellect. Okay? Yung ating will, kalooban natin.
yung ating emotion. Nandoon yun. Ano ang kaiba ng espiritu o human spirit? No? Iba ang human spirit. Ang spirit natin, ang tanging may kakayanan na makipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon, iba-iba ang theology dyan. Nung tayo ba'y maligtas, alam nyo, may katuruan ganito, kaya makinig kayong maigi. May katuruan na ganito. Tayo dati, dalawa lang tayo. No? Katawan at kaluluwa. Nung maborn again ka, nagkaroon ka ngayon ng espiritu. Human spirit. Tingin nyo, tama yon? Hindi ganun ang theology ng salvation. O ang tawag nila dyan ay soteriology. Ang sa atin ay ganito. Tatlo talaga tayo according to Apostle Paul. Tatlo. Okay? Now, ganito ang nangyari dyan. Nung tayo, Ephesians chapter 2, 1 and 2, kahit hindi nabuksan ng Bible, sa Efeso 2, 1 at 2, ang sabi, tayo mga patay na noon sa ating espiritu. Nang lumalakad pa tayo ayon sa takbo ng sanlibutan at nasa ilalim pa tayo ng kasalanan at sumpa. So may espiritu na tayo. Kaya si Charlie Kirk, pakikaganyan, ang daming debate dyan. Kailan ba nagiging tao? Fetus pa lang ba? Tao na ba yan? With regards to abortion and everything. So paniwala natin ganito. Nung pinangakan tao, kompleto na yan. Spirit, soul, and body. Even, andun pa lang sa katawan. Okay? Spirit, soul, and body. Kaya lang, dahil ang lahat ay nagkasala, patay ang ating espiritu. Nag-i-exist siya, pero hindi siya nagpa-function. Anong ibig sabihin ng patay? Hindi na siya nakakapag-communicate with God. Nung naborn again tayo, we are quickened, sabi ng King James, or we had been made alive. Yung patay na espiritu, nung maborn again tayo, nabuhay uli siya ngayon. Therefore, meron ng kaugnayan uli siya sa Diyos. Nagkaroon siya ng ability na makipag-communicate na uli sa Panginoon. Kaya ngayon, nagkaroon na uli ng interest sa mga spiritual na bagay. Nung hindi pa tayo born again, hindi pa talaga tayo alive spiritually. Ang feeling, halimbawa, mawala yung internet, random na random mo no? Ganun din, patay ang ating espiritu noon, hindi ang kaluluwa. Kaya nga sabi ng mga ibang mga psychologists, naniniwala sila na even the animals ay may kaluluwa. Dahil may emotions sila, may senses sila. Pero walang spirit ang mga animals kasi tayo lang ang nilikha ayon sa wangis at ayon ating Panginoon. So yun ang gusto kong unang ipatindi sa atin. May espiritu tayo, may kaluluwa tayo, at may katawan. Ngayon, sabi diyan sa number 2, alam nyo, ang dealing ng Panginoon actually ay separate. Sa kaligtasan, saklaw niya ang katawan, saklaw niya ang kaluluwa, at saklaw niya ang espiritu. Okay, now, with regards to man's body, or ating physical body, sabi ko nga kanina, ang work ng body, the senses na ito, taste, hearing, touch, smell, no? Ito ay world consciousness. Kamalayan sa paligid sa mundo nating ito. Ito yan. Okay? Romans 8:23, ang sabi diyan, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Kasi, itinuturo natin, iba-iba ang mga katuruan ng mga iba't ibang mga filosofi at reliyon. Para sa kanila, wala nang katuturan o kabuluhan itong katawang ito. Sa ating mga Kristiyano, hindi. Mahalaga pa rin ito. Bakit? Kasi bahagi pa rin ng pagliligtas ng Diyos ang physical na katawang ito. Kaya nga yung hyper grace teaching na yan, kaya nagkamali. Kasi sabi nila, ngayong ikaw ay nakakilala sa Panginoon, wala nang anumang kaugnayan ang gagawin mo sa katawan. Kaya kahit na ako maglasing uli, kahit na ako uli magdroga, kahit na ako ibang babae, hindi na counted yun kasi hiwalay ang aking katawan sa aking kaluluwa at sa aking espiritu. We refute that, we reject that. Hindi pwedeng ihiwalay. Bakit? Kasi nga, sinasabi dito, pati yung katawang ito, ililigtas ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 15:44, it is sown a natural body. Now, isinilang tayo natural na katawan ito But it is raised a spiritual body. Binigyan din ni Apostle Pablo dito, kung babasahin yung kabuuan ng chapter 15, ma-amaze tayo. If there is a natural body, kung merong natural na katawan, the physical na ito, meron ding spiritual body.
Anong pinapaliwanag dito ni Apostle Pablo? Pinapaliwanag niya dito, yung sinabi pa niya sa Philippians 3:21, God or Christ will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Ang sinasabi ko ditong salvation of the body, the physical body, is eventually sa pagbabalik ng Panginoon, papalitan niya ang ating katawang ito na nabubulok, subject to corruption and to decay, and perishable. Yung sinasabi niya, the imperishable will become, the perishable will become imperishable, the corruptible will become incorruptible. In short, ang tawag doon ay glorified body. Nalala nyo noong nakakulong sila sa kwarto, takot na takot ang mga disipulo, kasama si Juan, the doubting disciple. Biglang dumating ang Panginoon, sarado lahat ng mga pintuan. Pero nakalusot ang Panginoon. Ganun ang glorified body. Di ba? Ang alam natin, espiritu lang ang pwede tumagos niya sa pader eh. Pero pag glorified body na, kagaya ng Panginoon, no? Sabi niya kay Tomas, eto ako. May katawan ako. Kumakain siya. Di ba? Nagluto pa nga siya eh. Mga anak, nakahuli ba kayo? Yun ang glorified body. Kaya mga kapatid, huwag nating sabihin na baliw na itong katawang ito. Babaguhin ito in a twinkling of an eye. So that's the ultimate salvation and redemption. Kaya sa rapture, kahit na mga patay na, di ba nabulok na eh. Bakit kukunin uli ang katawan? Kahit na pinakremate pa. Interesado. Kaya ako, ayoko ng pakremate. Ngayon pa lang, alam niyo na yan. Ayoko akong papakremate. Of course, kaya naman ng Panginoon buuin nila kahit abo na. Pero hindi yun biblical, I believe eh. No? Yung iba kasi, papakremate, hindi naman sa religious reason, kung hindi economic reason. Pero I believe, kailangan itong body ito ma-preserve. So, nabanggit ko kanina, hindi ba, na may tatlong function ang kaluluwa. Yan. Mind, thinking, will, deciding, emotion, feeling. Okay? So, actually, ito ay sa soul. No? Yung thinking, yung deciding, yung feeling. Sorry, no? Hindi body, soul. So, hindi lamang ang katawan ito ang liligtas ng Panginoon, pati ang ating kaluluwa. Now, ito yung sinasabi ng James chapter 1:21. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your spirit. No. Ang binanggit dito, souls. Sabi ng 1 Peter 1:9, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Teka muna mga kapatid, ano ba nangyari? Ngayon pa lang, gusto ko nang linawin yan. Again, ano ang function, basic function ng soul? Thinking, deciding, and feeling. The mind, the will, the emotion, and also the five senses. Ganito nangyari mga kapatid, para maintindihan natin yung ating soteriology o doctrine of salvation. Nung tayo tumanggap kay Jesucristo, glory to God, tayo ay na born again. Ano ibig sabihin ng born again? Ang ibang word dyan ay born from above. Ang ibig sabihin ng born again, technically, patay ang ating espiritu, ang espiritu na buhay muli. Yung espiritong yan, na dati ay wala ng komunikasyon sa Diyos, kumbaga nakat ang line, nabuhay tayo. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng kakaibang pagkauhaw at interest sa mga espiritual na bagay at nakaka-communicate tayo sa ating Panginoon. Pero nung tayo na born again, na made alive o na regenerate yung espiritu pero hindi ang kaluluwa. Kaya nga, napahalaga na doon sa Romans chapter 12, alam natin, hindi ba? Sabi ng verse 1 at verse 2, I beseech you therefore, namamanin ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos, ano sabi? Ang sabi, renew your mind eh. Huwag ka nang kumumporme sa takbo ng sanlibutang ito. Be ye transformed. Mabago ka na. Kaya ito dapat maunawan natin sa mga dinidisciple natin. Nung na-born again, ang bagong dinidisciple natin yan, sinave muna yung espiritu natin. Yun ang una na impact sa atin. Ngayon, buhay ka na. Yung espiritu, kaya ikaw ay nakakaroon ng conviction na magbasa ng Bible o bata ng church. Pero, hindi pa nasi-save
ang kaluluwa mo. Yun ang bahagi natin ngayon. Yan ang ating battle ngayon. Kaya ang ating bahagi o counterpart natin sa salvation natin is i-renew natin ang ating mind. Papaano? Kaya kailangan araw-araw magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ako na born again ako, 1982, 20 years old, that's October, 1 month na lang. So, 20 and 11 months, magta-21 na ako. So, nung na-born again ako, noong October 28, that means, yung 20 years pass, yun ang naghulma sa aking pagkatao. Yun ang nandoon sa aking database. Yun ang naka-store sa mind ko. Hindi na-delete yun, mga kapatid. Nandoon pa rin yun. At hanggang ngayon nga, marami pa rin nakabaon sa atin na hindi pa totally natanggalin, di ba? So, para ma-renew ang mind natin o ang soul natin, kailangang ipa-align natin yun sa Word of God. Kaya, hindi tayo madadaya ng kaaway. Akala ko ba born again ka na? Bakit may mga ganyan ka pang kaisipan? Kasi nga hindi pa na-renew yung mind totally. Yung unang usage ng brainwashing, hindi siya negative, positive yun. Sabihin, kailangan mahugasan talaga. Kaya yun ang pamanik, di ba? Huwag na tayo mag-compromise, be ye transformed by the renewing of your mind, because that is in the soul. Kaya repent, di ba? Change your mind. Kaya kailangan talagang mag-agree tayo totally sa Word of God. No buts, no ifs. Okay? Kaya hanggang nandito tayo, ang battle natin sa area ng soul. Kaya nga sabi ni King David, bless the Lord, oh my soul, and all that's within me. Kasi alam niya, kung hindi niya uutusan ng kanyang kaluluwa, subjected siya sa kanyang emotion. Pag may problema ka, hindi ka na mag-serve kay Lord. Hindi ka na mag-worship kay Lord. Kasi nangingibabaw ang emotion. Yan ang ating battle araw-araw between the spirit and the soul. Sino susundin ko? The Holy Spirit residing in my spirit upang siya mag-dominate sa aking soul, sa aking mind, sa aking will, at sa aking emotion. Dapat yan, ipasubject natin sa Holy Spirit. Sana malinaw sa inyo yan, maintindihan natin yan. Okay? So yun ang pangalawang sinisave ng Lord. Kaya daily, ina-address pa rin ng Panginoon ang soul natin. Kaya nga sabi doon sa again, James 1, put away all filthiness and rampant wickedness, receive with weakness the implanted word. Di ba? And then obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. So, klaro ha? Yung ating katawan is save pagdating pa ni Christ. Ibig sabihin, ng save ang katawan, papalitan na glorified body. Ang ating kaluluwa, daily sinisave pa rin. Daily, kailangan tayong makipag-align. Kaya napakahalaga. Kaya nga, araw-araw, kahit anong busy ko, hindi maaaring hindi ako magbabasa ng Bible. Hindi maaaring hindi ko talaga bubulay-bulayin siya. At hihintayin ko kung ano bang uusap ng Panginoon. So yun ang salvation with regards sa soul. But the third salvation is yung spirit natin. Okay, meron naman akong okay. So, ano ba yung work of the Spirit? At yan nga, sabi ko kanina, nung tayo ay na-born again, okay, ay sinave yung spirit natin. So, it is the spirit where God lives or resides. It is our spirit that can contact the spirit world. Through our spirit, we can contact God, and God can contact us in our conscience and intuition. Kaya nga, dapat samantalin yan, dapat ipunawan yung maigi sa mga bagong Kristiyano. Kasi ang dilema ng Kristiyano is yung between soul and the spirit. Kaya pwede tayong maging carnal o worldly, fleshy Christian kasi ang nasusunod ay yung ating soul. Ang nasusunod yung ating emotion. Hindi. Dapat yan totally ipasabik natin sa Holy Spirit na nagmo-move sa ating human spirit. No? Okay. So, sabi ng Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. That's an instant work of the Lord nung tanggapin natin sa Kristo na save yung spirit natin.
na-renew, na-regenerate. Hebrews 12:23, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. As far as God is concerned, kumpleto na yun eh. Pero dahil nga nilikha niya in His knowledge, na tatlong bahagi natin, dun lang niya dinil sa spirit muna. At ngayon, sapat pa rin ang kamatayan niya sa Kristo, dinidil niya rin, nawawash away din, yung nagiging, kasi yung, what's happening doon sa soul area, kapag hindi natin nabantayan, is either an expression of the work of God, kaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, o kapag umiral, yung all sinful nature, matatranslate sa flesh natin, babalik na naman tayo sa kasalanan. Nalungkot ako, alam nyo naman umiikot ako, nakakalungkot marinig. Mga pastor, patuloy pa rin, marami nakakasala. Mga pastor yan, na patuloy pa rin na, yun nga, pag inabuso talaga ng pastor ang kanyang kapangyarihan, pagpapa-special offering, mga pasasalamat, mga first fruits, mga ganyan. Pero lahat yun, kanya diretso. Never kong ginawa yun eh. Nakakakilabot yun. Kasi pag once lang na maabuso mo, alam niyo, marami pa rin akong temptation. Alam niyo, lumalabas lagi ako. Di ba sagot ng NFS ang hotel? Minsan, may mga generous na mga kapatiran. Lalo sa Bacolod, ang daming mga anong tawag dyan? Mga asindero. Yung asawa ni Attorney Lyndon Canya, si Sister Ann, napaka-generous niyan. Pag nalaman niya nasa Bacolod ako, siya pa ang susundo sa akin, maghahanap ng hotel. Kadalasan, mga kapatid, kadalasan. Sabi ko, Sister Ann, salamat, binook mo na ako. Tapos sasabihin niya, bayad ka na. Ay, may budget na ang NFS doon. Bubulungan Diablo, blessing sa iyo yan. I-declare mo na lang na ikaw ang nagbayad. Pero itabi mo yung bayad. Personal. Pag pinayagan ko once lang yun, matutokso na ako sa pera. Kaya immediately, papipirmahin ko siya. Sister Ann, para malaman lang ng office na ikaw pwede bang ganito? Nakalungkot ako, ang dami pa rin ganyan. Dito nga lang sa area natin, ang dami pa nabalita. Kung kailan matanda at lolo na, saka pa bumaksak sa immoralidad. Why? Kasi nga, hindi nabantayan ang area ng kaluluwa, hindi umalign sa spirit niya, na ang spirit naman, nandun na nanahan ang Holy Spirit. Okay, so, nakikita natin dito na para higit nating maintindihan yan, dito na summarize yan eh. Ang tawag ng ibang mga Bible scholars dyan, tenses of salvation. Hindi ko alam paano sabihin sa Tagalog yung tenses. Pero alam natin yan, di ba, yung past tense, yung mga teacher natin. Ibig sabihin sa nagdaan, di ba? Nagdaang kapanahunan, pangkasalukuyan at panginaharap. Tama? Doon natin, para madaling maintindihan natin, pag sinabing past salvation, dahil tayo ay na-save in our spirit, the Christian has been saved from the guilt and penalty of sin. Okay? Kaya nga, sa human spirit, andiyan ba ng scripture, hindi ba? Inayos ng Panginoon yun eh. Pero presently, yun ang sinasabi ko, sa area ng soul, sa kaluluwa, the Christian is being saved from the habit and dominion of sin. Magandang basahin natin yung verse na yan dito sa Philippians chapter 2, 12 to 13. Okay. Ano ang sabi ng Philippians chapter 2 from verse 12 and verse 13? Hindi ko pala siya naisulat, but napakaganda nito. Sabi ng Pilipos 2, 12 at 13 ay ganito. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, ang salvation ba ay by works? Tayo ba ay naliligtas sa pamamagitan ng gawa? Ay malino naman na Ephesians 2:8 and 9 and Titus 3:5. We are saved by grace through faith, not by our own works, lest any man should boast. Sabi ng Titus 3:5. Hindi.
Ang kaligtasan ay hindi faith plus works. Ang kaligtasan is faith equals work. Ibig sabihin nun, kaya may work, good works, ay sapagkat evidence, result, outcome, na ikaw nga inasave na. Hindi kaya tayo gumagawa ng mabubuting gawa para maligtas, magkaiba yun. Kaya tayo kinakakitaan ng mabubuting gawa, yun ay evidence at katunayan na naligtas na nga tayo. Hindi natin pwedeng ipunin ang kaligtasan at suhulan ng Diyos. So therefore, makikita natin na sabi dito, work out your salvation with fear and trembling. May takot at may pangangatal o panginginig. Ano ibig sabihin doon? Ituring nating bawasaging kristal ng kaligtasan na yan. Hindi tayo basta-bastang pababayaan. Now, yung word na work out, lalo na yung mga nag-gym, sa si Pando, di ba? Pag nag-gym, work out eh. Di ba? Hindi work for. Magkaiba yung work for sa work out. Pag nag-work out, nag-i-exist na yung mga muscle. Kaya kasabi isa pa sa minsan, si Arnold Schwarzenegger at ako, pareho lang ang muscle namin. Nagtawanan sila kasi kasing payat ko yung pastor eh. Ba't kayo natawa? Totoo sabi ko. Kasi kung ilang ba kaya Pando ang muscle ng tao, ng mga lalaki. Arali mo, nasa gym kayo, no? Diba? Ang sabi nila, kung ilan ang muscles ni Arnold Schwarzenegger, ganun din ang bilang ng muscles ko sa katawan. Kaya lang ang kaibahan, si Arnold kasi nag-work out, nag-weights. Kaya na-develop yung muscles. Ganyan din mga kapatid. Initially, yung muscle natin, yung faith natin, yung human spirit natin, given. At para tumatag, tumibay, lumahas ang pananampalataya, that's our part. Work out your salvation. Cooperate with God. Yield to the Holy Spirit. Kasi kahit sa ating sariling pagsisikap, hindi natin kayang gawin. Pero kailangan natin makapagtulungan sa Kanya. Yun ang work out your salvation. Kapatid, kahit ako, matagal ng Kristiyano, nagpapastor na, hindi na ako magbasa ng Bible, hindi na ako mag-pray. Kaya pag nandito ako, bakit ako umati ng downwatch? Malaking kalakasan ko yun. Alam ko, isa yun sa nagpapatibay sa akin, nadidisiplina ako. Hindi ko binawala ang sarili kong pag-aaral ng Bible, lalo na yung devotion ko. Kayo ba, meron kayong Bible na binabasa talaga? Kaya bumili ako ng colored pencil, meron ako devotional book. Doon ako kumukuha ng mga idea, doon nangungusap pa kung ano pangungusap ng Lord. Kasi hanggang may hininga. Kaya Lord, kung hindi na ako makakakita kasi ang huling mawala sa atin, may audio Bible, makinig ka. No? Sino ba itong guy na naka-dreadlock? Sino yan? Sino siya? Pangalan nun? Na kahit nag-workout siya, ang pangalan ng mami? Kahit nag-workout siya, word of God na pinapakinggan niya. Meron siyang dito earpiece, no? Pero habang nag-jogging siya, either worship song o audio Bible na pinapakinggan niya. Di ba? Habang nagluluto ka, nag-worship, di ba? Si Pastor Nate, pag makasama sa room yan, sa hotel, minsan di ako makatulog eh. Kasi buong magdamag, naabukas ang cellphone, nakasaksak na. Puro worship song. Grabe. Wala. Pagtulog namin, hanggang pagising natugtog, puro worship song. Sabi ko, bakit ganyan na ginagawa mo? Sabi niya kasi, di ba, ini-establish natin ang sacred space. Kaya itong hotel room na ito, nag-worship tayo, ini-invite natin ang presence ng Lord. Amen? So yung mind mo talagang nakatutok. Kaya yun ang tinatawag nating present salvation. Ngayon, it's the now. Pero ano yung future? Na-discuss na natin kanina. The Christian will be saved at the Lord's return from all body infirmities that are result of sin and God's curse upon the sinful world. Ano ibig sabihin yan? Kaya nga kahit Christian na tayo, nakakasakit pa rin tayo. Kahit Christian na tayo, anong pag-iingat natin? Kasi hindi pa natutubos talaga ang katawan natin. Subject pa rin to decay. Kaya sabi ka doon, creation is groaning, awaiting the redemption of our physical bodies. Pero praise God, pagdating ng panahon na yun, ng rapture na yon, even our physical body, no? Yung mga nakakita ng vision, yung mga nasa langit na, kahit yung tatay niya matanda na, tingin niya parang 20 years old lang. Wala nang mga blemishes. Wala nang makikitang anumang mga, anong tawag diyan, kapintasan sa kanyang katawan.
At ang masaya nito, pag glorified body na tayo, naku, bukas pupunta akong Bacolod, hindi na ako sasakay ng Cebu Pac o ng PAL. No? Iisipin ko pa lang, tiyung! Glorified body na eh. Kaya ang saya-saya, mga kapatid, pagdating sa millennial reign ni Christ. Oh. So yun po ang makikita po natin. Kaya nga, yung sinabi po ng, basahin ko po yung mga verses na yan before we end. Ano ang sabi? For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Sabi ng 1 Corinthians 15:50, I tell you, these brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, or we shall not all die, but we shall all be changed. Sabi ng verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Kaya nga, we refute yung teaching na sinasabing osas. Sabihin mo nga, osas. Anong ibig sabihin ng osas? Yan ang iniyaka po ng hyper grace movement. Sabi nila, once saved, always saved. Kung ikaw ay tumanggap na kay Jesucristo, forever ka nang ligtas. Ang tawag po dyan, hyper-Calvinism. I-discuss natin next week o next natin. Kasi paniwala nila, pag tumanggap kay Jesucristo, ito yung premise nila eh. Wala tayong ginawa para tayo maligtas, wala rin tayong gagawin para tayo mapahamak. Parang ang ganda ng logic nila, no? And reasoning. Pero hindi totoo yun eh. Kaya kayo binasa natin kanina sa Ephesians, hindi ba? Work out eh. May bahagi tayo eh. Cooperate. Parang, di ba, kung ikaw ay naka-insured, comprehensive insurance, kahit ang mahal-mahal ng sinisingil ng talyer, no? Minsan, 4,000 lang sa 8,000, kahit na yun ay 100,000. Bakit? Counterpart lang yun sa'yo. Ganyan din eh, ang salvation, ginawa ng Panginoon. Pero para tayo ay manampalataya, at papatunayan tayo talaga ay nagkapasakop, may bahagi tayo kahit gaano kaliit man lang. So it's not true that once saved, always saved. Ano ang ating proof? Ang isa dyan, marami, pero ang gusto ko lamang banggitin, yung paulit-ulit na binasa o sinabi ng Bible. For example, Exodus chapter 32, verse 33. Ano ang sinabi ng Exodus chapter 32, verse 33? Dito kasi ay nag-i-intercede si Moses sa kasalanan ng mga Israelites. At ang sabi niya, Lord, Lord, kung nagkasala ang Israel, burahin mo na ang pangalan ko, wag lang sila mapahamak. No? Pero sabi dito sa verse 33, ang sabi, but the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Sabi na Panginoon kay Moses, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng burahin o tanggalin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang nagkasala, ang aalisin ko. So ano ibig sabihin yan? Kahit pala nakatala, di ba sabi ng Bible, pag tayo tumanggap kay Jesucristo, isinulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pero kung tutuusin, parang probation period pa pala yun. Kasi pwedeng mabura pa rin eh. Kagaya sinabi sa Psalm chapter 69, no? Sa Awit kapitulo 69 at ang talata ay 28. Okay. Chapter 69, verse 28. Now, sabi rito, ang sabi ay, let them be blotted out of the book of the living. Let them not be enrolled among the righteous. Ito po ay tinatawag na imprecatory prayer. Ang JIL, narinig ko, panawagan ni Brother Eddie, mag-pray na ng imprecatory prayer sa mga nagsisinungaling. Ano ibig sabihin ng imprecatory prayer? Parang negative prayer yun. Meaning, nagpe-pray ka, di ba? Usually, nagpe-pray tayo to bless. Pero yung imprecatory prayer, yung Lord, masagasaan na sana ng pison. Parang ganon. No? Nagpe-pray ka to harm.
no? Yung taong yun, parusahan siya ng Panginoon. Pero yun, pwedeng gawin kung talagang nangusap sa iyong Panginoon. Siguro, awan din ng milyon. Mahirap gawin yun. Baka bumalik sa'yo. So, yun ang prayer. Alisin mo na ang pangalan nila sa aklat ng buhay. And finally, Revelation chapter 3, verse 5. Ano sabi ng Revelation chapter 3, verse 5? Yung huling aklat ng Bible. Sa chapter 3, ang talata ay 5, ganito ang sabi. The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. Sino ang hindi buburay ng pangalan sa aklat ng buhay? Sila na magtatagumpay. Kaya naniniwala tayo mga kapatid, yung sinabi ng salita ng Diyos, he that endureth unto the end shall be saved. Kaya hindi pa pwede sabi, matagal na ako nasa JTE. Papaisi-isi na lang ako. Hindi ba? Lalaylo na lang muna ako kasi save naman na ako na eh. Hindi po. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya nga tayo po ay iniligtas ng Panginoon, yung kanina, and we will pray. Ano yung past salvation? Anong sinave sa atin? Una? The Spirit. Ano yung present salvation? The soul. Ano yung future salvation? The physical body. Kompletong ililigtas ng Panginoon ang tatlong bahagi ng pagkatao natin. At wag ito'y naipiliwan natin na maigi, maintindihan nila. Ganun pala yun. Salamat sa ating Panginoon. Nawa tayong lahat ay naunawaan ito at ipabuhay natin ito. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa precious salvation na pinakulubos sa iyo mga anak, Panginoon. Salamat for that clarification and understanding, O God, that the past salvation pertains, O Father God, with our human spirit. You have regenerated our human spirits. It has been made alive. It has been quickened. Therefore, we now have the ability to commune with you. But Lord, right now, presently, you are saving our souls. You are transforming us according to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. You're making us Christ-like. Therefore, we submit our mind, our will, our emotion unto the bidding, moving, and the transforming power of the Holy Spirit. And thank you for this understanding as well, that ultimately, Lord, when you return unto this earth, you will save our physical bodies. Kahit na, Panginoon, ang mga katawang ito ay nabulok na, nakahiwa-hiwalay, dumaan sa persecution, kahit sinunog ng buhay, i-restore mo din pa rin, O Diyos, ang aming physical na katawan. At ito'y mapapalitan ng isang malawalahating katawan at makakasama ka namin forever and ever. We praise you, we honor you, we give you all the glory and thanksgiving in Jesus' name. Amen at amen. God bless you all. God bless you all. Okay.